Imagine, minsan pag may mga karamdaman yung ibang tao, ang daling sabihin na kaya mo yan, huwag kang padala sa tukso, huwag kang mahinaan ng loob. Pero it is very difficult pag ikaw na mismo yung nasa situation, di ba? Sana drama na lang to. Sana TV show na lang. Ngayon, nasa pangatlong video na yata yung update sa situation ni Duque Leong. Meron namang timeline nakalagay doon. Yung mga tatlong video niya, pinagkakat ko po. Kasi may pentulot naman sa kanya sinabi naman niya na pwedeng gamitin yung video niya. Sa video to, kinumbine ko yung tatlo pero tinanggal ko, pinagkat ko yung signs and symptoms, yung progress, yung intervention, yung treatment bale. So yan lang po yung scope ng video na to. Kasi sa video to, in-isolate ko talaga. Yun lang yung mapapanood nyo dito. Tinanggal ko yung ibang detalye. Doon tayo magko-comment at magre-react kasi hindi tayo medical Doon tayo magko-comment. Although mapag-aralan mo naman yan sa mga experts din na nagpa-podcast. Sa politics na side at saka yung sa possible causes na suspected causes niya, doon tayo magko-comment saka magre-react. Ibahin natin yung sa politics na part. Kasi nagra-rabbit hole din tayo ng mga topic na yan dati, no? Kasi may experience din tayo. At maganda kasi yung mga experts sa labas kasi malawak, broad yung research at saka study nila. Na-bridge nila kahit yung spirituality at saka sa, although just like kay Duque Leong, di ba? Nagbabasa siya, nagsisearch siya kahit hindi na field ng medicine. Guys, Duque Leong, we are thankful for him and we are praying. So, let's check this out, Duque Leong. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman akong naramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So, May 2024, okay lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yun ang mga gusto natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Para lang may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong projects sa Birch Tree Advance, yung sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, 2 beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatalk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre Birch Tree Advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Wala po kaming talent dito, libre lang, gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaedad, nangihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, nawawala yung muscle, lumilit ang mga kamay. Ini-expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, doon ako nag 60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'n naramdaman, pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ng likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10 dito.
thoracic stem. So, dyan sa part na yan, may masakit at hindi na ako hindi ako makahiga sa gabi. Pag higa ako sa gabi, sasakit yon. Upo ako, bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung October 2023, pag finalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago, 8 months, siguro maybe up to a year ago, doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok, nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So, sakit siya na sakit. Ginagawa ko, pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganon? So, mga 1 year ago na nga na nandiyan lang bago na hindi ko pwede magsalita nito. I-splice na lang. Shortcut ko na lang. Hindi naman ako nakapagod. Nakakimo ako, nakakimo. Pero ayoko lokohin kaya followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko kayo. Niwala kayo. So, nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit. Until shortcut na natin no mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin August 18 or 19. Bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Sunday yon on a weekend. Ito naman po kayo. Si Doc Lisa, magpapahinga ko na ako. Okay lang. August 17, 18, 19, you had back pains. So, August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nagpa-admit? August 20, Tuesday. So, Sumakit mga August 18. 17, 18, 19, that weekend. Akit mo ako. Nadala ang hilo ko. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa Lazy Boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak. Ito. Saksak. Ito. Hindi mo alam anong position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban.
Ang kalaban natin ay wala pang pangalan nung una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord, Spinal column. spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, Gudugod. gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, oh, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre lumalaki yung tiyon. Hindi mo makakapa, ito kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, mga lolo. Inipit na niya ngayon yung artery. Inipit na niya yung inferior vena cava. Magang-maga na yung pako. Ito, less na to Nagbawas na to. Bawas na to. Pero ito, maga to lahat. Maga. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero paga pa ako. So, ganun na niya. So, anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakyat sa puso. So, pasalamat ako. Barado na to eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko ng doktor. Rally niya azygos veins. Barado inferior, pati superior vena cava ko. Ito ba galit? Hindi masyado tuloy. Lahat na siya. Nag-jaundice ako nanilaw ako. Magaling na, medyo gumaling kasi today kaya hindi niyo na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat ko ito. Ano? Galit na galit. Hanggang likod, pakita mo. Yung mga hindi siya pasa ugat-ugat. Salina. Yes. So, dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut. Ang laki-laki na niya. Tsaka ko na lang kwento nangyari. Pero, hindi na kaya sa Pilipinas. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming holiday. 4 na holiday. Hindi na ako abot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Isip ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Kala mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at
wala akong risk factor. Tsaka wala kaming lahat. Tsaka hindi lang yun, nagtago. Salbahe. Never hindi ko sabihin salbahe. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasistumalit. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? Nilungkot ako. Una, pero hindi. Kaya nga ako na. Basta, may purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. Pag video ako, makakalpo daw ako eh. Maganda kita niyo may buka. Chemo ko. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ng gusto mo. Kumain ka ng steak, kumain ka ng protein, nawalan ka ng protein. Itlog, kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na sa payo ko before. Actually, okay naman payo ko nagda-diet eh. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag-ano. Pero hindi ako pwede kumain marami, mabobondat ako. And that's it. First chemo, second chemo today, tatanggalin nila tubig ko. Side effect ng chemo, hingal. Even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap. Na-experience ko lahat ng experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong series. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang kalaki. Ganyang kabilis lumaki. Galing magtago. Ang naughty nitong ano mo. Sarcoma. Marami ko nakitang vision. Maniniwala kayo. Kaya ako happy. Malukha ba akong malukot? Alam ko may Diyos. Alam ko may purpose buhay ko. Gagaling ba ako? Hindi. I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, and ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Ito yung chemo. Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako. So yun yung unang video, signs and symptoms, progress, tapos intervention or medication, or ano yung mga nararamdaman niya. Yun na yun. Tapos sa pangalawang video naman, so kinat na naman natin. Papakita lang natin yung nararamdaman niya, yung intervention na ginawa, kung ano iniinom niya. Yun lang din, hanggang sa pangatlo. So let's check this out. Ito yung pangalawang video na lumabas. Update kay Doc Willie Ong. Readmitted ako. I was vomiting, delirious, high fever. They checked my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. My BP was low, 85/60. Dehydrated, sepsis, vasodilation of the artery from possibly E. coli. Ow! Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. Kamusta po sa mahal kong followers? How are you? Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna. Buhay pa naman ako. So, today, ginagawa ko tong video, September 11, 2024. What time is it? 11 a.m. 10 a.m. Okay, 10 a.m. Para sa mga doktor, you can use me as your case study din, ha? Okay lang po. Hindi ako magagalit. I will allow it. Use Doc Willie Ong case study. Ganito yan. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen.
the cancer situated itself in a very tricky and devious manner. It started from the T10, T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Bukod sa, hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer, Pinilak niya yung esophagus ko. Tapos ang ginawa ng sarcoma, inipit niya yung aking right atrium. It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Look at my veins. And worst of all, you know what happened? This sarcoma is almost closing my inferior vena cava. My feet, grade 3 edema, swollen feet yesterday. Today, grade 1 edema only. See, grade 1 edema. Grade 1, grade 2, up to here. It's a pitting edema. See, it's a pitting edema. Look at my legs. It's pitting edema. Tisa, tama na. Nakakatakot na yan. My diagnosis right now is neutropenic sepsis. So, what I should do as cancer patient, I was given this regimen, doxorubicin, but my hair, it fell a lot. But they say all this hair will fall off. So look at it while I still have hair. I also took cisplatin, the IV. That's why everything I eat is metallic. I have sores because chemotherapy, they say, is a poison. It kills the cancer cells, but it also will kill some of your healthy cells. But the issue right now is we have to attack the cancer. The 16 cm mass, doctor says it is inoperable. Too many blood vessels already attached to it. I thought last week I was dead already. In the Philippines, I do not know if I will live or I will die. This is not about issue about country. Wala po. Parang God's will lang to. So, I'm taking meropenem, carbapenems, one of the highest antibiotics. That is the correct process of healing. You should defecate, pass your bowels, and urinate every day. Get all the toxins out. You know what my doctor said, you can eat anything, you have cancer, you try to eat. Even if no taste, I try and try to eat. If I don't eat, I will die. These are my medicines. I will take it in front of you. I thought I had high blood pressure. Natatakot ako. So I got them to check my BP now. This is my BP. 115/74. My BP 3 days ago is only 85/50. 3 days ago, I was vomiting, shouting, delirious. Heart rate is always 118, temperature 36.8. Hindi po ako nagloloko. Hindi to bola-bola. Life and death to. All these foods, they taste like metal. This watermelon for you tastes ordinary, but for me, low phosphate po ako, lactulose, low phosphate, spironolactone Lasix, Diflam lozenges for the throat, So that's it. I think para sa inyo nakikita ko parang may progress. So iba talaga pag nasa ibang bansa. Hindi natin dinadown yung Pilipinas, hindi natin dinadown yung medical community, kundi nasa gobyerno yan kung paano nilaan yung budget, paano
yung mga plans, mga ganon. Doon tayo magko-comment yan sa kabilang video sa nung pinag-uusapan na niya yung sa politics na side. Tapos yung pangatlo is next, yun lang din, signs and symptoms, progress, nararamdaman niya, yung intervention, mga medications or kinakain, ninom niya. So let's check this out. My serum, ito blood test ko. Look, for proof. Papakita natin. You know what my white blood cell count? White blood cell, 5,000 to 10,000. This is my white blood cell. Look. Lisa, focus. Wala pang ganyan, White blood cell, 0.36. Wala na akong white blood cell. My hemoglobin is 11.6. My C-reactive protein is high. Look, sasabihin nyo nahihibang ako, pero this is September 7, my ammonia is 37. Normal is 11 to 35. Higher than 35, you will have hepatic encephalopathy. 37. Pero ngayon, today, they check my ammonia is only 27. So, I am sane. My serum phosphate is very low, 0.42. You check it, I will show you. My C-reactive protein is 133.26. But now my hemoglobin is low, only 9.6. That was why I was given erythropoietin. Look, my second white blood cell is 0.69. Lisa. Today, so white blood cell ko, 0.36, 0.69, 1.52. Yan. Can you get my Neupogen? My ammonia is now only 27. Ngayon, my C-reactive protein is 152. Ipopost ko to lahat. Tignan ninyo. Okay. So, this is the plan. Lisa, lapit ka. Lapit ka. How do I feel right now? Itong body ko na mamanhid, ito po nararamdaman ko. Manhid na to. Hanggang leeg ang manhid. Look at my neck. Look at my central line. Look at the injection. Look at the injection. I was 75 kilos. I'm now 70. I lost 15 pounds. In the end, from 165, I might go down to maybe 130. From super middleweight, I become a flyweight. O ano ba? I need more oxygen. Final words na. Malapit na. Okay. Pero I will release these videos when I am stronger. Diba? So I can handle your bashing. Because I said before, if you pray for me, I will live. My message is, they say I have a short chance to be alive. So they say I might live or I might die. They say sarcoma is one of the hardest. I may have 5 rounds of chemotherapy. I finished my first round already. I don't know if I will still be alive tomorrow.
I had sepsis. My BP went low. I don't know if I can still live. Look at my face. Look at how ugly I have become. Look at all the scars. You want to see my bukol? Dapat patay na ako last week. If I live one more day, I will give it to the Filipino people. Papakita ko sa iyo mga lab records, acting dito. Maraming basher dyan, sasabihin, actor daw ako, gusto makamay. Ano ba gagawin ko? Kita nyo katawan ko, lupay-pay na. Ryan, please get this. Puro kayo fake news, oh. Gusto nyo tignan ng dibdib ko? Gumanda-ganda na nga to. Umayos-ayos na nga to. This is the baso. Sira-sira na yung katawag ko. Oh, Dok, dami mong tip. Nagkasakit naman. Sorry, tama na magawa ko. Malalaman ko ba magkaka-cancer ako? Show them my back. Ryan, please hold me. I'm unstable. Show them my back. Can you open it? Point areas where the mass is. Lisa. Where is T9, T10? Show them. Show them, Doc Lisa. Point it. Use your fingers, Doc Lisa. Where is the mass? Tanggalin mo na ito dalawa, the eyelid. Lisa, ito tanggalin mo na. Remove ito. Nandito yung buko. Maraming salamat po. Pasensya. Pinakita ko to, baka sabi nila nag-aarte-arte lang ako. Hindi po. I will show you everything. Thank you so much. I hope you are well. I love you all. Thank you very much. Okay, sa part pala ng paggawa ng video natin, of course dito, dinownload ko na, kinuha ko na. Pero pinapanood ko to, piniplay ko doon sa YouTube mismo. Kasama yung advertise. Kasi yun lang yung magagawa natin bilang pasasalamat sa kanya. Play natin yung advertise niya kasi alam natin may papasok na pera doon. Kaya just in exchange, no, bilang pasasalamat yon sa kanya. Sa ginagawa niya, sa paggamit natin ng video niya. So let us not skip the ads. And even kung wala tayong ginagawa, naka-on yung computer natin, pwedeng i-play natin. No, i-play natin yung videos. Bawat advertise, hayaan na mag-play yung mga videos na doon. Makakatulong yun sa kanya, malaking tulong yun sa kanya. At sa lahat, hindi lang sa kanya, sa lahat ng nakilala natin na mga may karamdaman na mga content creator, yun yung paraan na makatulong tayo kasi wala tayong katulad ko, wala akong kapera. No? So sa kanyang paraan, at least may magawa tayo. Yun kasi yung parang highest achievement ng tao, di ba? Yung may magawa ka sa yung totoong nangangailangan tulong talaga. No? Lalong-lalo na yung may mga situation na kagaya nito na yung isa sa mga factor, no, isa sa mga factor kasi hindi naman pwedeng singled out yon. Isa sa mga factor na causes nito is dahil sa kagagawan ng kapwa-tao. So yun lang, I hope na sa the time na pinapanood nyo, napanood nyo yung mga situation ni Doc Willie Ong at yung mga kagaya ng situation niya, I hope na merong awareness na marirealize natin kung gaano kahalaga na yun, pag-ingatan kahit yung isip natin, na kahit yung physical natin, iniingatan natin, parang mabigat, mas mabigat yung sa mental na side. Hindi ko naman pwedeng masabi na binigyan siya ng pagsubok ng Panginoon. Inalaw ng Panginoon na mangyari yon bilang pagsubok. Pero it's not his fault. Hindi rin natin masasabi na ganun talaga yung buhay. Hindi natin alam kasi may cause eh. Lahat, we are living in a cause and effect. Yung nangyari sa kanya is an effect dahil may cause. Diba? Hindi yung boom, bigla na lang ng magic kasi pagsubok. Hindi, nasa kamay ng Panginoon natin, Creator, sa mga naniniwala, yung buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na gusto bigyan kita ng cancer, bigyan kita ng sakit. Hindi ganon. Kasi meron tayong will, choices. Like for example, choice to not to read negative comments, for example, sa kanya. So depende yon. Hindi natin siya masisi dahil hindi naman to field ni Doc Willie Ong. Hindi niya napaghandaan na yung marami palang mga mga siraulo mga tao na nandyan, lalong-lalo na sa politics na issue. So we're not
We'll not be talking about here dito sa next video sa politics na side. Yan, subukan natin yung mga resources, mga reference natin. Doc Willie Ong, salute, maraming salamat. We are praying for you.